Welcome back to Langstar Loop TV guys. So bitaw ngayon ng Masbate. So mag-alauna na. So ang speedan ngayon 1,000 na lang. Pero may naklak na yata ng 1,1. Ngayon na umakit na tayo dahil yung ibon natin sobrang bagal, no? So may dala-dala na rin ako ng pagkain kasi baka malay natin, no? Biglang dumating sila ng mas maaga, makachamba tayo, no? So baka sakali lang guys, no? So syempre hindi naman po pwede na sabihin natin na wala tayong tiwala sa ating mga alaga, pero namomonitor kasi natin sila kung ano yung talagang talent nila. Basta ang importante, ang malaga umuwi sila, no? Yun po yung pinakamalaga, no? So gutom na talaga ako, mag-alauna na. Tsaka guys, pangit talaga ang panahon ngayon, no? Ismas daw sa Bicol hanggang Quezon yung ulan, no? So maswerte yung mga nakalusot. Yung mga dumadaan, nakikita ko pa dalawa-dalawa. Ngayon nga, pangit na lang pa, no? Paulap na. So swerte guys kung makakauwi pa yung ibon natin. Okay tayo. So guys, habang nag-aantay tayo, no, nagbibigay na po ako ng tubig ng mga young bird. So nakalimutan ko na bigyan sila ng pagkain. Kanina sobrang busy. Yan. So yan. So dito. So sana makapagpawi tayo, no? So okay lang kahit hindi mag-clock guys. Basta importante umuwi, no? At may karga pa tayo, pero hope na umuwi pa yung ating mga kalapate, no? Medyo malaki naman ang tiwala natin sa kanila. So nagdala na rin ako ng electric fan para hindi naman tayo mainitan dito. So sobrang init kasi rito sa pwesto ko. Sobrang init kasi rito, no? So doon tayo po pwesto dito. Ayan, makasandal-sandal tayo, no? So hintayin na lang natin kung lalagpak siya dyan sa butas. Ayan guys, doon. So makikita naman natin kung lalagpak siya doon. May lumagpak doon ibig sabihin may dumating na tayo na ibon. So may experience na naman ako na i-share sa inyo guys, no? Dito sa mga young bird ko, yun, no? May isa, oh. So mababa na ang lipad, no? Nakakita tayo pa isa-isa. So hope sana makauwi rin yung ibon natin din sa kanila. May experience na naman ako guys na ito, bilis po, paronda lang to, na ewan ko lang kung nasubukan ninyo, no, yung kasi itong yung mga nagpainakay ako, no, habang nagsusubo yung mga kalapate natin, yung mga breeder natin, nagpalit po ako sa kalagitnaan ng pagsusubo. Nagpalit po ako ng biglaan ng patuka, no? So sa madaling salita, hindi ko na patatagalin, no? Nagkaroon po ng problema yung mga young bird, no? So bumagsak yung katawan nila, tapos yung iba may dalawang namatay, no, na young bird. So hindi ko naman alam, wala namang sakit. So gusto ko lang i-share sa inyo, baka na-experience nyo na o gagawin ninyo sa inyong loop, wag na po, no? Ang gawin nyo kung ano yung mga numpisahan yung patuka, yun po yung dapat ibigay nyo ng patuka, no, sa inyong mga alaga hanggang sa matapos po yung pagsusubo. So papalitan nyo na lang din kung malakas na sila kumain at
nakikita nyo na talaga na marunong na silang tumuka ng sarili nila, no? At least nakakapili po sila doon. So meron po ako ipapakita sa inyong ibon, nakalimutan ko na nandun sa baba. Wait lang, no? Unboxing po tayo, no? Unboxing tayo ng kalapate. So ito po ay binigay ni AJ Liberty Cristobal, no? Kung saan talaga galing yung pinagmulan ng Jansen Relax, no? So black. So yun, may umuwi na yata doon sa kay Edwin, no? Yun, no? Pero hindi, oh. Black Widow, eh. Malakas pa. Oh, hindi, ewan ko lang, ha. So nagpalitan po kami ng ibon, guys. Nagpalitan kami ng ibon. So yung pinalit ko sa kanya yung Stitchel Bound, para makita nyo ang box. So galing po to kay EJ Liberty Look ng Cainta Rizal. Yung tropa ni Ex Machina kung saan nanggaling yung kanyang no? Jansen Relax, no? So maganda pala yung history ng Jansen Relax, no? Talagang nanalo din, no? So yung ibong ko pala, kaya pala dahil naaway na isa. So ito po yung galing na ibon sa kanya. So EJ Group, no? Maraming salamat sa ibinahagi mong linyada sa akin, no? At sana mapakilos ko at maparami natin dito sa aking look, no? So isa na naman po to sa collection ko ng panglaline breed ko sa Terminator. So ang dugo po nito ay Terminator na galing kay B-Boy, Doc B-Boy Lazaro, at kay bali yung magulang nito galing kay kay Ricky, yung tiga Marikina, no? Barsaga. So guys, meron na akong parating, no? So ito, may parating na ako. Ilalagay ko lang muna. Andito na si si Proxy. Meron na tayong clock, no? Hindi ko ipapakita sa inyo yung ibon, basta nandito na si Proxy, no? So nag-clock na tayo. Ito na yung sticker niya, no? X747 3K, no? So yan na, no? So meron na tayong pa-clock, no? Isa sa no? So gagawin natin, paingay natin muna siya. At ito, fresh na fresh, no? Hindi naman tayo kasali sa mga pooling, kaya tawag nito, hindi na natin siya ikukuhan, no? Hindi na natin siya tawag nito bibidyohan, no? Pero at least nakapagpauwi tayo, yun po yung mahalaga, no? Pero of course uuwi pa yun si B1 at saka si B2, no? So mamaya, ayun. So ayun siya. So pag umuwi yan, dyan po siya tumutungtong, no? Yan. So guys, magpiprepare lang tayo ng inumin ng ating tubig kasi dumating na, no? Wala pa tayo na prepare. So of course ito, no, yung ating isang sikreto, no, pag dumarating sila, no? At syempre, no, galing pang rep yan, no? Makuan, ano yan? Tawag nito, malamig, no? Hindi po pwede sa ating mga kalapate, no? Course,
Of course guys, magpapatuka muna ako. Hindi ko kasi hahawakan yung cellphone ko. Natukan na natin, no? So, kayo po, no? Bahala po kayo kung ano yung ipapatukan ninyo. So, wag po kayong basta lagi ko lang may papayo ko sa inyo, pag dumating yung ibon ninyo, huwag kayong magpapatukan ng tawag nito ng mga matitigas ng mga hard mix. Patuka kayo yung mga malalambot. So, sa akin, pellet po yung ginagamit ko, high protein, no? So yan po yung ginagamit ko. So sana dumating na si B1 at saka si B2. Of course si Big Boy, no? Pero uwi yun, no? So kilala ko yung mga yan. At hindi basta-basta na bibigay yung mga ibon na yan guys. So ayan, no? So at least meron na tayo, hindi na tayo na zero. Okay na, kompleto na yung ibon natin, masbate, no? So clock sila lahat, 800, 700, no? Sobrang bagal. Pasalamat tayo dahil may load pa tayo sa susunod na lap. Kapag ganitong malayuan na, the more na napapagod yung mga ibon natin, the more naman na umaiksi yung conditioning period natin guys. Kaya dito masusubok yung galing nyo pagdating sa recover, no? So dapat handa kayo rito at yung iba, lalo-lalo na yung mga veterano, easy na lang sa kanila yung mga ganitong laban, no? At tawag nito, itinapon na daw sa creek yung kalapati niya. Tawag nito, kailangan talaga magaling kayo mag-recover, no? So inulit ko, lap to ng Masbate, no? So hindi ko alam kung saan sa Masbate to, basta importante sa akin umuwi yung ibong ko, no? So ayun, pinapakain ko na isa. After 1 hour, susubukan ko yan ng vitamins para mabilis makarecover guys. Update, alas 3 na, pasado. Sigurado cut off na to.
So bumaba na rin ako at yung electric fan ko pinunasan ko para hindi na malikabok, no? So napakain ko naman na sila, pahinga na sila at nasubukan ko na ng vitamins. So for today, pahinga na muna ako, medyo rest. Magandang araw sa inyo at salamat at narating ka sa dulo ng ating pagbablog. So ang mabibigay ko lang sa inyong tip, ganun lang, no? Chillax. Kung para sa inyo, gawin nyo lang lahat ng mga kaya ninyo. Grabe ang disgrasya, tapos yung panahon ngayon hindi na natin maisabi. Kumbaga, ano ba? Umuulan ba? Mainit ba? Sobrang hangin ba? Tapos nandiyan pa yung mga balakid sa daan, lambat, lahat na nandiyan na, no? So ang sabi nga ng iba, paswertihan na lang. Kaya ngayon, ang paglalaro ng ibon, dati maglaro ka 2 lang, no? 3, 5, okay na. Pero ngayon, dapat maglaro ka more than 10, no? Kasi yun nga, kung may sumabit na 1 o 5, may 5 ka pang bala, no? So ngayon, hindi na talaga totally pagalingan, no? Pagalingan pa rin, umiiwas sa lambat, no? So kung sasabihin mong titignan mo yung talino, so nandun na pero ang kwan talaga, no, ang pinaka kwan talaga, hindi mo ngayon masabi, no, kung saan ka nagkamali. Kagaya niyan, uuwi yung ibon mo, walang sticker, hindi mo alam kung nalambat o dinukot, no? So lahat, no, posible pwede mangyari. Kaso nga lang, laging pala isipan, unlike dati ng mga 1990, kapag hindi mo yung ibon mo sa oras, ngayon kagaya nito, bitaw ngayon, hindi umuwi ngayong araw, asahan mo kinabukasan makakauwi yan. Ngayon pag hindi pa nakauwi yan, masasabi na ko na hindi talaga mahusay yung ibon na hawak ninyo. It's time na mag-isip-isip kayo, bumili kayo ng magandang materyales. So ngayon, dati hindi ka rin naman makakabili basta-basta, kaya kung mapapansin nyo, yung mga nagcha-champion, sila lang din yung may hawak na magagaling, no? Kumbaga parang dami ka lang nila, no? Pero ngayon kasi very often na nakakabili na yung ating mga kapwa Pinoy ng ibon sa ibang bansa, natuto na pati sistema, pati yung timpla ng patuka. Dati kasi may kanya-kanyang timpla ng patuka, kami nagpapatimpla kami ng patuka. So pumupunta kami doon sa Caloocan, doon sa Notrena para magpa-tambiolo ng patuka. Pero ngayon, nandyan na, no? Timplado na. So ang kailangan mo na lang, alaga na mabuti. So kapag nag-aalaga kayo ng kalapate na hindi makadulo, wala kayong tsansa para maipanalo nyo inyong mga kalapate. Maybe sa mga pond race, yan. So yung iba naman, kahit na alam nilang nag-cut off na sila, ang gusto pa rin nila i-re-entry yung ibon, re-entry, hindi sila nawawalan ng pag-asa. So ano yung logic? Bakit ka magre-re-entry, cut off na ibon? So ibig sabihin, doon pa lang sa malapit, medyo nangangamote na siya, no, sa malayo pa kaya. Pero merong mga ibon, no, na cut off pagdating ng mga 3 to the second lap, malalaman mga 4th lap, 3rd lap, gumaganda na yung lipad nila at nakikita mo na yung katawan nila nagbe-build up. Yun po yung magandang entry yan. Pero kung ang katawan ng ibon mo, medyo kala mo parang ang hirap na i-recover, hindi mo talaga makaagwanta, mabuting manahimik na lang kayo, kondisyon nyo yung mga ibon ninyo na mabuti at para makakarga kayo, para makita ninyo kung kaya ba nilang o at kaya ng inyong kondisyon na makapagpauwi ng malayo o umuwi sila ng malayo, guys. No, sana may nakuha kayong tip, guys. Maraming salamat. Ito po si Lucky Star Loop TV. God bless you guys.